Magandang balita, kinumpirma na ni Vice Presidente Inday Sara Duterte na iimbestigahan na sina Lizatanas Mags at Pangulong Ferdinand Cuting Jr. dahil umano sa pambubuto sa ating mga Overseas Filipino Workers o OFW. Ayon sa ulat, maraming OFWs ang nagrereklamo tungkol sa hindi natupad na pangako at pagkabigo sa kanilang mga benepisyo. Nakakahiya nga naman kung totoo ang mga paratang na ito. Ang mga OFWs ay tinuturing na bagong bayani ng ating bansa, kaya't nararapat lamang na maprotektahan sila at mabigyan ng tamang serbisyo. Sinasabi ni VP Sara na hindi dapat palampasin ang ganitong mga insidente at kailangang may managot kung sakaling mapatunayan ng anomalya. Aasahan natin ang masusing imbestigasyon ukol sa isyong ito. Patuloy tayong magbibigay ng update sa inyo mga kababayan tungkol sa progreso ng imbestigasyon at kung ano ang mga magiging hakbang ng pamahalaan upang masiguro na mabibigyan ng hustisya ang ating mga mahal na OFWs. Samantala, hinihikayat din ng Vice Presidente na si Inday Sara Duterte ang iba pang mga OFWs na maghain ng kanilang mga reklamo upang matulungan silang makamit ang kanilang mga karapatan. At yan ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Gasolina, pagkain, so yun, at syempre yung pambubudol ni Kuting. Okay. So, nataranta ang hitad, right? Nataranta si Liza Tanas. Bakit kamo? So mga kababayan, nakarating sa atin na dahil pinost natin at binulabog natin si Liza Tanas at ang kanyang mga kampon ay na-forced sila na mag-post ng mga ginagawa nga nila sa UAE, di ba? So nag-post si Liza Tanas, mga pictures lang, walang explanation kung ano yung mga video na, mga pictures and video. So napag-alaman natin na yung Philippine Embassy sa UAE, okay, ang ating consular office doon ay biglaan na nagpadala ng invitation, nagpatawag ng mga OFW para maipakita itong si Liza Tanas ay pinagkakaguluhan ng OFW or you know na siya ay talagang inantay doon. Ay wait. Pero ang totoo mga kababayan, na puwersa lang sila dahil nga inexpose natin. Okay? Inexpose natin yung kanyang pagpuslit sa United Arab Emirates para sa pangungutang, okay? Panghihingi o pangungutang pala, panghingi ng pondo o ng pera para sa Maharlika Investment Fund. Okay? So yan ang naipaliwanag na natin. Mga kababayan, number one, wala pong mandato si Liza Tanas para pumunta sa Dubai para manghikayat ng mamumuhunan dito sa Maharlika Investment Fund. Dahil wala po siyang mandato at hindi siya officer or CEO or official or whatever, wala siyang pwesto dito sa Maharlika Investment Fund na ito. Ang meron lang ay yung Rafael Consing dahil yun yung inatasan nila. But ganun pa man, si Liza Tanas ay wala siyang mandato o wala po siyang kapangyarihan na umepal sa Dubai or sa UAE. Mga palangga, pinakita ko sa inyo the other night, kasi kagabi wala pala tayong vlog, okay? Yung pagiging walang hiya at paglapastangan ni Liza Tanas sa inyo. Yung pagpupunta po sa ibang bansa, yung sinasabi niyang working visit, pang presidente lang yan. Unless nakasama siya ng presidenteng bangag. Kasi may mga initial planning po yan. Iko-coordinate mo ang mga OFW kung gusto nilang makipagkita. Hindi yung tatawagan nila last minute kasi na-expose natin dito sa ating vlog na si Liza ay nandoon, pumuslit siya sa UAE. Kaya nataranta sila ayon sa ating puting ahas na magtawag ng mga OFW para kunwari ito ay pinlano nila. Pero
sinungaling. Kasi nga, di ba, ang working visit o pag-alis ng presidente o ng mga taong, especially sila, no? Yung First Lady at ang First Lady Ahas, dalawa sila, may announcement yan. May coordination yan. So, number one kapalpakan, walang public awareness dahil hindi inulat ng mainstream media. Naunahan pa natin ng mainstream media. Hindi rin po inulat ng presidential communications. Kaya nataranta sila nung in-expose natin. So ayon sa ating source, kaya nawindang ang mga OFW, ang iba excited siyempre, yung mga hindi pa nagigising sa kanilang pambubudol na maghain ng lunch. Okay? Kasi hinainan ng lunch yung mga OFW doon. At eto pa kamo, di ba mga kababayan, kapag ito ay scheduled visit, ipapaalam mo sa taong bayan, again, meron siyang initial planning. Kasi doon makikita kung ano yung mga agenda ng presidente o first lady. Okay? Unang isang taong gobyerno. 'Di ba? Na ano yung purpose ng visit niya, dapat ipapaalam yun sa taong bayan. Katulad ng sinasabi ni Kuting na, kaya siya umiikot dahil sa mga pledges, eklabos niya. 'Di ba? Yung mga kasinungalingan niya. Pero dito, sa pagpuslit ni Lisa Tanas, wala talagang ipinakita sa taong bayan prior sa kanyang pagpuslit o paglipad kung ano yung kanyang visit, ano yung agenda niya. 'Di ba? Dapat ahead of time. Nakita niyo naman yung mga scheduled visit nila, may mga teaser na sila na imimit nila yung mga OFW sa ganitong lugar, o 'di ba, sa Dubai, sa ganyan. Meron silang mga ganyang information ahead of time. Ano yung mga events? So, hindi po basta-basta yan kasi meron niyang coordination sa mga Filipino sa Dubai, at of course, doon sa host country. And I believe meron namang coordination sa host country kasi nga doon sa kanya mga pictures na minute niya itong mga finance officers ng Dubai. So, meron. Pero ang intention nga nila talaga dito ay isekreto, mga kababayan. Kasi wala talagang mandato itong si Lisa Tanas. Wala siyang mandato. At saka kapag umaalis po ang isang taong, particularly ang presidente, at siya yung umaacting ng presidente, meron niyang, sabi ko nga kanina, ay may planning, may arrangement dun sa pupuntahan niyang bansa. May mga venue na po, let's say, yung OFW, di ba, ahead of time, usually, ang dami na nagsisend sa akin, Miss Maharlika, pupunta ng Dubai si Lisa Tanas, o pupunta ng Dubai si Kuting. Di ba may mga ganon? So dito wala. May schedule dapat yan kung anong oras, ano ang agenda nila with the OFW. So, ang dami pong considerations diyan na pag umaalis ang bangag na presidente at kasama ang kanyang first lady, may mga protocol at may mga diplomatic considerations katulad na nga po dito yung sa media. Diba? Communications to the people. Number one na i-coordinate nila media. Pero nga yung mga media, tameme lahat kasi mukhang nasungal-ngalan yung karamihan sa kanila, yung kanilang mga bunganga nila. Kaya talagang walang media coverage. Walang press release. Wala. Kasi after 5 hours na ako na nag-vlog, nagdadadat ako na in-expose ko sa inyo na si Lisa Tanas ay, nasa Dubai, dumating na, tsaka pa lang sila nag-post ng kanyang picture na working visit. Kaya sabi ko nga, anong working visit pinagsasabi nitong na to? Sabi nga ni Attorney Glenn yung sa speech niya, snatcher ng boto, maliban sa snatcher, kidnapper pa. Di ba? Ano ang kanyang mandato para pumunta sa Dubai, mga palangga? Kaya yung engagement niya ay sobrang biglaan. Okay, bakit kamo? Okay, so may nakita tayong video, pero papakita natin sa inyo saglit ito. Okay. Okay. Saan ka makakakita na kung ito ay naplano ng ahead of time, okay? Saan ka makakita na ang kanilang undersecretary diyan sa RTVM, sa Presidential Communications, na si Franz Imperial, na yayo ni Marcos Jr., taga-picture, taga-timpla ng kape, na sumusweldo ng milyon-milyon dyan, okay? Milyon-milyon sa isang taon, at kasama pa yung mga niya dyan, yung mga kickback niya siguro dyan, ayon sa ating source ay, naiulat na natin yan, ayon sa ating
puting ahas sa ating informante ay kumikickback daw ito ng limpak-limpak na salapi diyan sa kanilang mga pa-concert, mga pasayaw diyan sa Malacanang. Ito. Kung ito ay pinlano ng gobyernong bangag o ni Liz Satanas, bakit yung host ng kanilang ito, nakita ko sa TFC, ayan o, TFC News, bakit ang host is si Franz Imperial? Bakit ang undersecretary ang mag-host ng event kung hindi sila nataranta, mga kababayan? Ito, pakinggan ninyo. Ito yung kanilang video. Ayan. Pakinggan nyo yung sinabi. Magandang tanghali po. Muli ako si Yusek Franz Imperial at welcome po sa ating meeting with the Filipino community kasama ang ating unang inang Luis. Okay, di ba? Sabi niya, siya daw si Franz Imperial, Yusek. Bakit siya ang host? Mga kababayan, bakit ang undersecretary ang mag-host kung ito ay pre-planned na? Kung ito'y pinaghandaan? So, ibig sabihin, wala na silang mahugot na host. Kasi kung ito po ay pinaghandaan nila na i-meet yung mga OFW, meron yan mga programa. Ang OFW pa naman, kayo, wherever you are, merong kumakanta, merong sumasayaw, 'di ba? Marami mga talented. Pero ito, wala silang makuha host kung di mismo yung USEC, 'di ba? Yung undersecretary. O, tingnan mo, pakinggan niyo pa yung sinabi niya. Araneta Marcos, sa ilang sandali po ay ihahain na ang ating tanghalian. In just a few moments, lunch will be served. Welcome po sa ating mga panauhin. Kasama natin ngayong tanghalian ang iba pa nating delegasyon at opisyales kabilang sina Special Envoy to the UAE, Ms. Catherine Yu Pimentel. Okay, stop ako muna doon. Okay? Magla-lunch na kaagad. Intro, lunch na kaagad. Kasi wala silang program. Mga kababayan, wala silang program. Sino yung unang in-introduce ni Franz Imperial? Si Catherine Yu Pimentel na in-appoint ni Liz Satanas, ni Marcos Jr. noong June 4 as special envoy to UAE. It's okay na sumama siya doon kasi siya naman ang special envoy to UAE. Pero ang question ko kay Coco Pimentel, bigla ko naalala. Ikaw, Coco Pimentel, naalala niyo po yung investigation sa Lotto, okay? Sa Philippine Charity Sweepstakes na nilansin nila ni Tulfo na wala na nangyari. Ikaw, Coco Pimentel, ang iyong chief of staff ay kinuha, nakarating sa akin, yung chief of staff mo ay dumaan sa common friend natin para kunin yung number ni Attorney Glenn Chong. Dahil sabi mo, Senator Coco Pimentel ay iimbestigahan mo at gusto mong malaman yung impormasyon ni Attorney Glenn Chong sa pandaraya ni Liz Satanas o pakipagsabuatan sa Smartmatic. Mga kababayan, ang aming common friend ay lumapit sa akin at inabangan ko kung talagang si Coco Pimentel ay ipapatawag si Attorney Glenn Chong sa Senado para nga po imbestigahan itong Smartmatic na ito. Alright? Pero narinig niyo siya doon sa Lotto na wala silang ginawa kundi nagdrama lang. Yun pala, kaya pala tumahimik ka na, Coco Pimentel, kaya pala hindi mo na pinursu ang pagpapatawag kay Attorney Glenn Chong dyan sa Senate para dito sa electoral fraud o pandaraya ni Liz Satanas kasi nabigyan na ng may plano during that time, hindi pa nabibigyan ng pwesto yung kanyang asawa. May planong i-appoint ang iyong asawang si Catherine Yu Pimentel. Nakikita niyo mga kababayan? Hi Princess Maui, thank you Palangga. Nakikita niyo, please follow Princess Maui, ayan. So nakikita niyo mga kababayan, kung gaano kawalang hiya ang inyong mga senador o ang lahat ng mga hinayupak kasi inaabangan ko, Coco Pimentel, na i-push mo. Mamaya, magba-live kami ni Attorney Glenn Chong. I-remind ko sa kanya to. Dahil lagi ko siya tinatanong, Attorney Glenn, tumawag na ba sa'yo ang opisina ni Coco Pimentel? Kasi, titignan daw niya yung iyong affidavit, patawag ka sa Senate. So wala. Kasi yung pala, may kapalit na
pwesto sa kanyang asawa. So bago ako lumayo, balikan natin yung itong kanilang drama doon sa Dubai. Ambassador Alfonso Ver. Okay, yung ambassador, okay lang yan. Kung ambassador ng UAE, so that's fine mga kababayan. Anyway, ito. Consul General Marfort Angeles. Consul General. China, Sir Benny Tachico. Okay, Special Envoy to China. Pag-usapan natin, kasama ni Liza Tanas ang Special Envoy to China. Isa UAE sila pumunta. By the way, bago ko pag-usapan yung Special Envoy to China, i-remind ko lang muna sa inyo kung sino yon. Andito yan, may picture yan, 3 envoys, okay? Naalala nyo ba yan? Naalala nyo yan? Yung pinakita natin sa inyo? Yung Special Envoy to China na yan? Ay, mali. Ito pala. Oh. Ay, wait. Si Maynard Ngo, ayan si Michael Ma, at saka si Benito Techico. Okay? Yan yung kasama niya, yung may logo, ayan, Benito Techico. Okay, so nakita nyo na, yan si Benito. Teka, tanggalin na natin dito sa kabila. Ayan, may arrow naman yan, mga kababayan. So bakit, mga kababayan, bakit si Benito Techico, nakaklase ni Liza sa Bartikan, diyan sa The Cork? Okay? The Cork Restaurant, Bar and Restaurant, kung saan si Kuting ay sumisinghot at si Liza ay nagbabartek. Bakit kasama itong Special Envoy to China? Sige nga. Bakit kailangan itong isama? Ano ang meron? Ha? Bakit kasama siya dito? Nasa UAE naman siya eh. Yun ang pinakamalaking tanong dito mga kababayan. Kasi ang pag-appoint sa kanya, meron siyang trabaho o mandato as envoy to China para sa mga bilateral, bilateral relations, diplomatic, relations between the Philippines and China. Bakit isinama ni Liza Tanas si Techico sa United Arab Emirates? Yan, gamitin niyo yung utak ninyo. Buksan natin yung ating isipin. Ang responsibilidad, ang duties and responsibilities ni Special Envoy to China, ni Techico, ay nakakapsula lamang sa China, not sa UAE. Kasi nandoon na tong si Catherine Yu Pimentel. Hindi ba kaduda-duda sa inyo yan? Number 1, wala pong role si Liza Tanas para humingi ng mga puhunan, para dito sa Maharlika Investment Fund kasi wala po siyang, ulitin natin, wala siyang mandato. Okay? Balikan natin si Techico, pang China lang po yan. Ang kanyang relasyon, ang kanyang, ang relasyon wala siyang relasyon dito or diplomatic relationship sa UAE. Kasi special envoy to China siya. Narinig yun naman, di ba? Sinabi nung host na Yusek. Bakit siya nilagay sa UAE? Okay, ma'am. Teka lang. O, mo. Okay. Mamaya na tayo. Tapusin natin si Techico dito sa China na to. Di ba? Siya dapat ang what? Ang tagapaghatid ng kung anumang mga communication between China, not the UAE. Ano yung role nito? Di ba? About economic, trade relations. Baka nga pulburon ang tinitrade nila, sa China. You don't know. Baka lang naman. Di ba? Ipopromote yung ating mga produkto sa China and vice versa. Yung sa China, yung produkto din ng China, vice versa yan. Kaya nga siya special envoy. Para makita niya kung ano yung mga opportunities ng Pilipinas na pwede nating i-market sa China. Pero bakit siya idinala sa UAE, mga kababayan? Hindi pa ba kayo magtataka kung bakit siya dinala sa UAE? So yun yung trabaho niya. Ang trabaho pati ng mga special envoy para i-promote yung ating
us as bilang Filipino, like yung ating mga culture, 'di ba? Yung ating mga let's say OFW, 'di ba? I mean, yung mga usapin patungkol sa Pilipino at sa China. And of course, to maintain the friendship. Kaya nga dapat si Chico ay ginagamit yan ang kanyang pwesto para makipag-usap sa China at magkaroon ng access si Marcos Jr. para magkaroon tayo ng negotiation o diplomatic solution dyan sa issue sa South China Sea. Pero bakit binibitbit ni Lisa si Chico sa UAE? Ano ang kanyang illegal na role dyan? Diba? Anong illegal role niya? Sa tingin ninyo? Mga kababayan? So, ibig sabihin, ang isang special envoy ay katuwang ng gobyerno para i-promote ang ating mga pangunahi, let's say, produkto, ang ating anything about between the Philippines and China. Pakinggan natin. Tuloy pa natin kung sino yung kanya pinromote. Ayan. O yan, si P.Y. Kaunan, although under sa ng migrant workers, you know. So nakikita nyo, mga kababayan, napanood ko yung speech ni Inday Sara. Was it the other day? Yung ang ganda-ganda ng outfit niya. Doon, inilahad ni Inday ang, ma-comment nga doon pa nga palangga, hindi ko na ready sa Bisaya ba yon? Basta nag-speech si Inday, na-invite siya, paki-comment yung, tignan natin dito. Inday Sara. Okay. Bakit ko binabanggit to? Kasi, Inday Sara. Okay. So, ayan, nag-speech siya dito. Watch. The Office of the President is bringing back the 2024 Pasidungog, an awarding ceremony recognizing the partners of the OVP in implementing various programs. The Pasidungog is a celebration of collaboration, appreciation, and recognition of partners who have played in a pivotal role in supporting the operations of the OVP. Okay, natin tapusin yan. Pinanood ko yon. Ang ganda-ganda ng speech ni Inday. Mga kababayan, doon sa speech niya, dahil sa totoo lang, hindi ko talaga masyado natututukan yung mga ginagawa ni Inday. So, habang nagsashower ako, kahapon, habang nagsashower ako, meron akong patungan na ganyan. Nakapatong kasi, syempre, grabe, sobrang busy dito sa Jamaica. Para ko siya mapakinggan, meron akong patungan doon, pinatong ko siya habang nagsashower ako ng bonggang-bongga. So, narinig ko na si Inday ay nag-travel all over Asia, di ba? Siya ay nagdadala ng mga batang estudyante, na mga deserving students, na yung mga sumusulat sa kanya, dinadala niya sa Malaysia, Cambodia, I think 5 students na yung nadala niya. Mga palangga, ito yung mga estudyante na sinasabi niyang future leaders. So dinadala ni Inday Sara para makita ng batang estudyante kung paano ang ginagawa niya as Vice President. So doon, first time ko narinig na ginagawa pala ni Inday yun dahil hindi naman talaga ako nakatutok sa kanya dahil ang tinututukan ko yung mga anomalya nitong mga hinayupak na ito. So na-amaze ako. Bakit ko sinegway itong usapin na to? Dahil si Inday nagbibit-bit ng mga batang kapuspalad na mga matatalinong bata sa iba't ibang bansa. Samantalang itong hinayupak na Marcos Jr. na Lisa Tanas, ang binibit-bit nila ang mga kasabwat nila sa sindikato, ang kasabwat nila sa panghuhubas ng pera ng bayan. Ang mga kabit, ang mga kamag-anak, ang lahat ng hegemonyo, binibit-bit nila. May narinig ba kayo na nagbit-bit si Marcos Jr. ng batang estudyante para makita kung paano, how to become a leader one day? Only Inday Sara, and that was the first time yesterday. Okay? Actually, hinahanap ko yung, mahaba yung speech niya, hinahanap ko yung buong yung transcript. You know, wala pa, hindi pa naka-update sa kanyang, sa kanyang website. But ganun pa man, sana kasi gusto kong, alam mo na kalada, yung mga pangalan ang dami, so hindi ko na maalala lahat yun. Nag-shower ako, kaya nag-request ako, actually may message ako. Sabi ko, pahinga ng speech ni Inday kasi gusto ko sanang i-cite sa inyo yon. But anyway, basta naalala ko, siya ay nagbibit-bit ng mga estudyante na mga deserving para makita yung ibang bansa kung paano ginagawa ng Vice President. Whereas itong mga jutang ginimis na ito, ang binibit-bit nila ay mga
Adictus Benedictus o kaklase ni Lita sa pagbabartek o kaklase ni Marcos Jr. sa pagsisingot ng pulburon. Ang layo po ng pagkakaiba ng presidente at itong Lisa Tanas na ito na nag-a-acting na presidente. Pakinggan natin. Renowned designer Sir Jonathan Mati. Okay. Designer? O, pati designer kasama. Was it designer? Tama ba? Hindi ko kilala yun. Parang yung mukha niya, parang na-meet ko na siya doon sa inauguration dati. Jonathan Mati. I don't know him. Anyway, kung designer, o imagine mo, designer, kasama pa. Let's Google it. Can you Google it? Tignan natin. Yun yung Jonathan Mati na yan. Para magkaliwanagan tayo. Okay. Designer ba siya? Okay, wait lang, mga kababayan. Okay. Wala, hindi lumalabas. Anyway, hayaan nyo na. Hindi lumalabas yung pangalan niya. Hindi ko kasi siya kilala. Pero he looks familiar, mga kababayan. Tapusin natin to. Maharlika Investment Corporation President and CEO Sir Joel Consing. Nagkamali ba ako? Nagkamali ba ako, mga kababayan, sa aking expose sa inyo? Nakasama, actually, nung in-inform tayo ng ating puting ahas, yun lang ang binanggit ko sa inyong pangalan, si Rafael Consing. Okay? Tama yung information na kung humihingi sila humihingi sila ng money sa Dubai, mangungutang sila to invest sa Pilipinas. Sabi ko nga, mga kababayan, yung pera natin nandiyan na pera ng lahat, teacher, retirees, lahat, taxpayers money, nandiyan na sa investment, Maharlika Investment Fund na yan, which is 2.3 billion, this is US dollars, 2.3 billion US dollars. Okay? So mga kababayan, was it US dollars? Peso? Peso, I think. Okay? Anyway, it was 2.3 billion. Ngayon, mga kababayan, bakit sinikreto ito? Sabi ko nga, pag alis pa lang, walang announcement. Ngayon, nataranta sila na nag-invite ng mga OFW para may maipakita sila sa inyo na picture na, ay si Maharlika, nako, fake news yan, ito, may mga picture kami. Without explanation, tsaka tapusin ko lang to kasi papakita ko yung sulat ko to. Yung picture na sinasabi ni Lisa, nakasama niya yung mga leaders. Doon sa dinner, kumakain sila. Hindi po yun mga leaders. Mga appointees nila. Hindi sila hindi sila OFW. Patapusin natin. Former Special Envoy to the UAE, Sir Norman Ubi. Former Special Envoy. Former Special Envoy Norman Ubi, I don't know him. Bakit kasama pa yung former Special Envoy? Former, ibig sabihin, wala na po siyang mandato. Tapos, pinapalamon ng gobyerno gamit ang pera ninyo. Pinasakay sa eroplano, binibigyan yan for sure, baka meron pang shopping galing kay Lisa, former na. Ibig sabihin,
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!